Kapatid, kung dadating ngayon ang matinding kaaway sa pananampalataya, ngunit hindi mo kang masama, kundi mo kang mabuti, matalino, makapangyarihan at may dalang solusyon sa problema ng mundo. Tatanggapin mo ba siya? Paniniwalaan mo ba siya at susundin mo ba siya? Lalo na kung hindi mo alam ang katotohanan. Dahil alam mo ba kapatid, napakalinaw sa Biblia na darating ang panahon na lilitaw ang Antikristo, the man of lawlessness, isang makapangyarihang pinuno na lalaban sa Diyos at lilinlang sa karamihan. Ano nga ba ang Antikristong ito? Ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? At ano nga ba ang dala niyang panganib sa sanlibutan? Pag-usapan natin yan ngayon kapatid, ngunit hindi mula sa aking sariling pananaw, kundi mula sa salita ng Diyos na tunay, makapangyarihan at buhay. Ayon sa Biblia, bagong ganap na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, may isang persona na lilitaw, ang tinatawag na Antikristo o man of lawlessness. Hindi ito haka-haka, hindi ito conspiracy theory. Ito ay malinaw na babala ng salita ng Diyos. Sinabi mismo ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4, huwag kayo magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Tataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ang taong ito ay mag-aangat ng sarili laban sa Diyos. Lalapastangan sa lahat ng tinatawag na Diyos at taakto na parang siya ang Diyos. Kapatid, mapapansin mong di niya sisirain ang mundo sa umpisa. Sa halip, ayusin niya muna ito. Magdadala siya ng kapayapaan, ayusan at solusyon sa kaguluhan ng mundo. Pero ang kapayapaan na iyon ay panandalian at puno ng panlilinlang. Sabi sa Revelation chapter 13 verse 7 to 8, pinahihintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi dahil napilitan sila, kundi dahil nalinlang sila. At paano niya ito gagawin? Mababasa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng panlilinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Ibig sabihin, may kapangyarihan, may signs, may miracles, pero hindi ito mula sa Diyos. Kaya kapatid, hindi lahat ng himala ay galing sa Panginoon. Hindi lahat ng charismatic leader ay lingkod ng Diyos. Ngayon, na nakikita natin ang pagnanais ng mundo ng isang global leader, isang tao na magbibigay ng sagot sa digmaan, kahirapan, pandemya at kaguluhan. Ang mundo ay pagod na. At kapag may dumating na tagapagligtas, madaling maniwala ang marami, lalo na kung ito'y may dalang himala. Madami ang nalilinlang. Pero malinaw ang babala ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24 verse 24. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamangang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na mga hinirang ng Diyos. Kapatid, hindi po ito sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo para takutin o mangamba ang bawat isa sa atin, kundi ito'y para paalalahanan at ihanda tayo sa mga panlilinlang at magdadala sa atin sa kapahamakan. Ang Antikristo ay laban kay Kristo. Pero mas delikado kapatid, dahil magpapanggap siyang parang kay Kristo. Kaya kung hindi ka matibay sa salita ng Diyos o hindi mo pinagbubulayan ng katotohanan, madali kang malilinlang kapatid. Pero may pag-asa. Sa huli, malinaw ang tagumpay. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail. Bubughan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Isang salita lamang mula sa ating Panginoong Jesucristo ay tapos ang kapangyarihan ng Antikristo. Sa panahon ng panlilinlang, ang pinakamahalagang sandata natin kapatid ay ang katotohanan. Hindi sapat na relihiyoso ka lang. Kailangan mo ng personal na relasyon kay Kristo. Hindi sapat ang pakikinig lang. Kailangan mong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At malalaman mo lang yun kung alam mo at binibigyan mo ng panahon ang salita niya, ang Biblia. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon kapatid, kilalanin mo ang tunay na Kristo para hindi ka maninlang ng kaaway. Manatili ka sa kanyang salita, manatili ka sa pananampalataya at manatiling handa. Amen.